bagong diktador sa tayman ng estado ng mga manggagawa at magsasaka. Ganito nila nalalaman na ang kalaban ay nandoon at turuan ang mga tao upang target ang kalaban. Habang si Adenauer ay naghahanap ng komunikasyon sa kanluran, tumayo si Ubrecht para sa Stalinismo at noong 1952 ay ipinahayag niya, "Binuo namin ang pamamaraan ng sosyalismo." Para sa ilang komunismo, ang pangarap ay natupad. Ulbricht den Beschluss verkündete, war nach meinem Gefühl Nang gawin ni Albrecht ang pahayag na ito, sa aking palagay ang matapat na palakpakan ay sumabog sa bulwagan. Nagkaroon ng malaking sigasig na tumagal noong tag-init. Ngunit kalaunan ay naging pagkabigo dahil ang praktikal na pagsasakatuparan at matitinding pagkilos na sumuporta sa pagbuo ng sosyalismo, ay naharap sa malaking pagtutol kahit nasa mga miyembro ng partido. Habang ang ekonomiya sa kanluran ay umuunlad, ang mabibigat na industriya ay mas nangingibabaw sa silangan. Napilitan ang mga magsasaka na bumuo ng sama-samang sakahan. Bilang isang resulta, marami sa mga umaalis sa kanilang mga bukid at pumunta sa kanluran. Bilang kinahinatnan ng panukala, ang mga stock ng pagkain ay bumababa ng araw. Naging karaniwan muli ang pila. Sa East Germany, ang mga pader ay itinayo, noong 1952 pa. Sa aba ng mga iyon, na hindi sumusunod, idineklara silang mas mainit, hinabol at nakakulong. Maraming tao ang umalis sa bansa. Pagsapit ng Hunyo, 1953, higit sa 250,000 katao ang humingi ng solusyon at tulong sa kanluran. Pinatataas ni Albrecht ang mga hakbang. Tinukoy ng Central Committee ang 10% ng pagtaas sa produksyon. Inihayag na ang lahat ay dapat magbigay ng kontribusyon sa sanhi ng naliwanagan na sosyalismo. Kabilang sa mga manggagawa ang masamang moral ay lumalala. On several occasions, binalaan namin si Albrecht ng maraming beses na ang hindi kasiyahan ng populasyon ng East Germany ay maaaring maging sanhi ng komplikasyon. Is such that it could lead to some complications. Ngunit walang pakialam si Albrecht tungkol sa hindi magagandang mga tanda. At pagkatapos ay darating ang isang makasaysayang pagliko. Noong Marso ng 1953, namatay si Stalin. Ang bagong pinuno ng Moscow ay naging mas mapagbigay sa Cold War. Si Albrecht ay nababagabag ng patakaran ng paglambot. Si Grothwohl at Albrecht ay iniutos sa Moscow. Inutusan silang itigil ang pagbuo ng sosyalismo. Karamihan sa konsumerismo, mas kaunting komunismo sa bagong moto. Hindi ito madaling tanggapin ni Albrecht, ngunit siya ay sumusunod. Sa ika-11 ng Hunyo, ang Central Committee ng walang anumang mga puna inihayag ang bagong direksyon. Ang balita ay sumabog tulad ng isang bomba. Ang tsismis ay nagsabi na ang gobyerno ay nagbitiw sa tungkulin. Bilang isang bagay na katotohanan, ang napabagsak na Moscow ay pinlano din ni Albrecht. Und es war Ulbricht gesagt und war vorgesehen, Ulbricht wird abgesetzt. Plano nilang palitan si Albrecht at tinukoy pa nila ang petsa kung kailan ito nangyari kung kailan nila siya aalisin mula sa pangkalahatang kawani sa Hunyo. Bilang karagdagan, isang pagkakamali na puno ng may kinahinatnan ay nagawa, ang mga kaugalian sa produksyon ay hindi nabawasan. Ang mga taga-buo ng pasil ni Stalin ay nagsisimulang magpakita. Pumunta sa mga kalye, at di nagtagal ay sumali ang iba sa kanila.
Wo wir auch vorbeikamen am Baustelle. Anuman ang pinuntahan namin, sumali ang mga tao sa amin. Nagmarcha na kami nang marinig ang mga unang moto. Mga tao ng Berlin, halika at tumayo sa gitna namin. Nais naming maging malaya. Be free. Menschen sein. Noong ika-17 ng Hunyo, ang demonstrasyon ay naging isang kusang revolusyon na kumalat ng mabilis sa East Germany. Galit na sinisira ng mga tao ang mga simbolo ng kapangyarihan. Ang kwento ay hindi tungkol sa mga pamantayan pa rin, pinapuna nila ang buong sistema. Kapag tinanggal ng mga demonstrador ang watawat mula sa Brandenburg Gate, tila hindi maiiwasan ang kalayaan. Wir hatten nur gedacht, jetzt haben wir es geschafft. Nicht, dass wir jetzt unsere... Naisip namin na sa wakas ay nagtagumpay tayo. Hindi tungkol sa iyon ay magiging malaya tayo. Ngunit sa oras na iyon, nagsimula na ang pamamaril at lahat ay nagyayamot. Nagkalat kami, ngunit marami pa rin sa amin ang namatay. Ang mga ito ay inilibing sa sementeryo sa Seestrasse. In der Seestraße im Friedhof. Ang unang pagbaril ay nawala. Ihinto ang pagbaril. Balang araw, kailangan mo pa ring managot ito. Habang nagtatago ang Central Committee sa Soviet, sinubukan ng pulisya na iligtas ng husto ang rehimen nang makialam ng malaking kapatid. Naisip namin na makayanan namin ang sitwasyon ng mas mahusay. Mula sa aming pananaw ay panganib. Hindi lamang para sa rehimeng East German ngunit para sa Unyong Sobyet pati na rin dahil sa mga demonstrasyong nagpatuloy, maaari itong humantong sa gyera. Nagpapadala ang mga tangke sa Moscow. Sinusubukang ipagtanggol ng mga tao ang kanilang sarili gamit ang mga bato at bakal na tubo. Walang kabuluhan. Alas 12, idineklara ang state of emergency. Hindi bababa sa 125 patay na kalalakihan at kababaihan at daan-daang nasugatan ang balanse ng salungatan. Ang kanluran ay hindi makagambala. Ang takot para sa isang bagong digmaan ay pumipigil sa isang aksyon. Kinabukasan, habang ang mga demonstrasyon ay nagaganap pa rin sa paligid, ang East Berlin ay kalmado. Ibinobroadcast ng propaganda ng larawan ng kasunduan. Ang nagkasala ay madaling natagpuan. Die aus West-Berlin eingeschleusten Provokateure wie dieser hier wurden verhaftet. Ang mga tagapagtaguyod sa West Berlin tulad ng lalaking nakikita natin dito ay naaresto. Hindi ito ang manggagawa ng mga nagpoprotesta kundi ng mga nagkakagulo na bangkay. Die Verhandlung. Ang paglilitis, sa pagkakaalala ko, ay tumagal ng 10 minuto. Walang paratangan o pagtatanggol. Hindi ko nakita at sumbong. Ang paghuhusga lamang ang naipasa. 10,000 tinatawag na manunulsol ay pumasok sa bilangguan. Pinarusahan ako ng 5 taon kung saan ginugol ko ang 4 sa bilangguan. Inilalarawan ng propaganda ang East Germany bilang pangarap na mundo. Ngunit maaalala ng gobyerno ang revolusyon, palaging nagbabantay upang maprotektahan ang sarili laban sa mga tao. Siya ay bayani ng araw. Pinahahalagahan muli ng Moscow ang mga malamig na ulo na mandirigma. Ang lahat ba ay walang kabuluhan sa ika-17 ng Hunyo? Napakahalaga ng araw para sa akin.
Ito ang unang revolusyon sa panahon ng pananakop ng Sobyet. Tayong lahat ay buong pagmamalaki na matapang tayo upang maipakita muna. Trotz alledem und alledem, wer sich wehrt, lebt sehr unbequem. Die Wahrheit tut im Osten weh, im Westen auch trotz alledem.